Dumaloy ang epekto ng pampakalma sa kanyang mga ugat at si Shera ay nakatitig sa pader ng walang kibo hanggang sa biglang marinig ang isang pangalan mula sa telebisyon. Eros Bustamante. Bahagyang kumurap ang kanyang mga mata na puno ng kawalan ng emosyon at sa wakas ay naitugma niya ang kaluluwang pangalan na yun sa lalaking nasa kanyang alaala habang siya'y dumaranas ng sakit ng pagninilay. Binasa ng maganda at matikas na host ng telebisyon ng balitang ipinahayag at masayang sinabi sa tono ng selebrasyon. Si Eros Bustamante, ang executive president ng Bustamante Group na palagi nangunguna sa listahan ng mga kalalakihang pinakanais pakasalan sa Pilipinas, ay sa wakas ay kumpirmadong ikakasal 3 araw nang nakaraan. Ang kanyang fiancé ay si Miss Marlene Argiles na mula sa isang kilalang pamilya ng mga designer at isang overseas Chinese. Narito ang ulat na panayam na ipinadala ng aming reporter. Hindi alam ni Shera kung saan niya nakuha ang lakas, ngunit dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulot na katutok ang mga mata sa natatanging ngiti ni Marlene sa telebisyon. Habang nakaharap sa kamera, bagamat mag-isa si Marlene sa panayam, wala ni isa mang pagkakamali sa kanyang mga salita at galaw na buong pusong ipinakita ang pagiging tunay na ginang ng isang pamilyang may mataas listado sa lipunan. Ang reporter ay pawis na pawis, hawak ang mikropono at nagtanong ng mabilis. Kayo po ni Mr. Eros Bustamante ay nag-anunsyo ng inyong kasal ilang araw nang nakakaraan. Tsak na nakapag-set na po kayo ng petsa ng kasal. Nang pag-usapan ng balita ng kasal, ngumiti si Marlene na maligaya. Ang mga gilid ng kanyang mga labi puno ng tamis. Oo, nakapili na kami ng ilang petsa, pero kung alin ang pipiliin ay nakadepende sa schedule ni Eros. You were able to surpass many celebrities in the Philippines and become Mr. Eros' fiancé. I guess Mr. Bustamante must love you very much. Ang isang reporter ay matalim na nagsalita. Pwede po ba ninyong ikwento sa mga manunood kung paano nyo nakuha ang puso ng inyong paboritong male god? At paano nyo balak spend ang buhay nyo na magkasama? Ngumiti si Marlene na malambing. Kaswal na ipinakita ang kanyang engagement ring na may diamanting kasing laki ng itlog ng kalapate sa kanyang kaliwang palasingsingan. Sa ilalim na nakakasilaw na liwanag, kumislap ang kanyang mga mata at may kahulugang sinabi, ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay dapat mong malaman ang iyong lugar at magsumikap batay dito. Kung hindi masasayang lang lahat na hahantong ka lang sa kahihiyan. Sa gitna ng mga papuri at pagbati, unti-unti nilayo ni Shera ang kanyang tingin at nakitang sarili niyang refleksyon sa salamin sa tapat ng kanyang kama. Haggard, payat at mukhang wasak na wasak. Kung ihahambing sa kaakit-akit, marikit at eleganting si Marlene sa telebisyon, tila wala siyang laban. Hindi na nakapagtataka. Ang lalaking pinakanais niyang makita ay nagdaos ng isang press conference upang i-anunsyo ang kasal nito kay Marlene. Eksaktong sa araw na nagising siya mula sa pagkakasadlak. Para bang tuluyan na siyang nakalimutan nito at ni hindi man lang nagpakita kahit na anino nito sa kanya. Habang siya'y nalulunod sa sariling isipin, marahang bumukas ang pinto mula sa labas. Si Maverick na may ulo na nakabalot na parang dumpling at suot ang parehong hospital gown na gaya niya ay maingat na pumasok sa kanyang silid. Para bang hindi niya inaasahan na mahanap niya si Shera na nakahiga ng kalmado. Kaya maingat siyang lumayo ng bahagya. Nang lingunin niyang paligid, napansin niyang balita na patungkol pa rin sa tumutunog na telebisyon. Bahagyang lumiit ang kanyang amber na mga mata bago niya kinuha ang remote control at pinatay ang TV na parang walang nangyari. Maingat siyang nagtanong, Shera, naririnig mo ba ako? Na makita niya hindi nagkaroon ng matinding reaksyon si Shera, lumapit siya ng bahagya. Kinamot ang kanyang ulot na pangiti ng may bahagyang hiya. Plano ko sanang bumalik para balaan ka nung araw na yon. Pero hindi ko inaasahan na hampasin nila ako ng malakas. Nawalan ako ng malay ng matagal at nagising isang araw na mas suli kaysa sayo. Hindi niya inaasahan ang anumang sagot mula sa babae. Ngunit matapos ang sandaling katahimikan, narinig niyang mahina niyang tinig. Salamat. Nagliwanag ang mga mata ni Maverick, nakaramdam siya ng muting awa sa babae, ngunit meron na siyang nais sabihin dito. Shera, isa ka ng formal na alagad sa ilalim ng pangangalaga ng iyong guro ngayon.
At sapat na yung sahod upang mabuhay ng maayos. Dahil hindi ka masaya dito, gusto mo bang sumama sa akin sa ibang bansa at makitang mas malawak na mundo? Handa akong suportahan ka sa mga nais mong gawin. Para bang hindi narinig ni Sherang paanyayang yun. Tahimik na naghihintay si Maverick ng ilang saglit. Iniisip na marahil nais pa rin tong manatili dito. Nang sa tingin niya'y malapit nang bumalik si Douglas. Wala na siyang magagawa upang kumbinsihin ito na pagpasyahan niyang umalis na muna. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, napatingin siya kay Shera at napansin niyang halos hindi gumalaw ang ekspresyon ng babae. Ngunit nagulat siya nang tumango ito. Napakaganda niyan at masusing tinignan ni Maverick ang dalaga. At napuno ng tuwa ang kanyang puso. Gusto niyang tumakbo papunta sa babae at yakapin ito, ngunit hindi niya ginawa. Sa mahinang tinig, pinuri niya ito. Yan ang mabuti kong alagad. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos ng kasal ni Marlene, tsak na makakahanap ako ng paraan upang iligtas kita mula dito. Ang pakikipagkaibigan niya sa babae ay biro lamang. Dahil ang totoo, nais niya ay ito mismo mapansin siya bilang lalaki. Taus-puso niyang hinangad ang kaligtasan at kaligayahan nito at hindi niya matiis na makita itong patuloy na nagpapahirap sa sarili. Hindi nagtagal, matapos lumabas si Maverick, bumalik si Douglas dalang isang makapal na listahan ng mga reseta mula sa doktor. Pagkapasok pa lamang sa silid, agad siyang nagsimulang linisin ng iba't ibang mga pampakalma sa lamesa, sa tabi ng kama. Sa bahagyang kaluskos ng kanyang mga kilos, nakita ni Shera ang hindi pa kailanman nakita ng pagod at kahiyan sa mukha ni Douglas. Pati na rin ang mga bakas ng pasat sugat sa gwapong mukha nito. Ngunit ang damdamin niya ay nanatiling kasing saya ng dagat na patay walang ni isang alon. Walang ni isang pag-alinlangan, napakahirap ng kanyang sitwasyon. Pagkalipas ng 5 taon nang muli siyang itinulak ni Douglas sa impyerno para kay Evelina, ang puso niya'y tuluyan ng namatay sa katahimikan. Nang gabing yun, umalis ang convoy ng pamilya Bustamante mula sa ospital at dinala si Shera pabalik sa lumang bahay. Maagang naghihintay sa pintuan ng matandang ginang. Personal niyang tinulak si Shera gamit ang wheelchair. Kasabay ang ilang katulong. Mabuting bata, ako ang iyong lola, natatandaan mo pa ba ako? Malambing na tanong niya kay Shera. Nang tumingin si Shera sa kanya, wala ni isang emosyon sa mga mata nito para bang hindi niya naunawa ng mga salitang yon. Muling namasa ang mga mata ng matandang ginang at inihatid niya si Shera pabalik sa kanyang silid na may matinding pagsisisi. Matapos niyang paalisin ng mga katulong, naupo siya sa gilid ng kama, labis na nag-aalala. Shera, naisip kong mabuti ang lahat hanggat gumaling ka kahit na gusto mo mang makipaghiwalay kay Douglas o hindi. Nasa panig mo si Lola. Malungkot niyang sabi dito. Noon ito ang pangakong pinakananais marinig ni Shera. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ito ng matanda ng buong sinseridad. Sabik na naghihintay na bumalik ang dating sigla ni Shera at muling tawagin siyang Lola, tulad ng dati. Subalit habang tumatagal ang katahimikan, unti-unti napalitan ng kawalan ng pag-asa ang kanyang paghihintay. Ayos lang, alagaan mo lang ang sarili mo. Hindi ka pipilitin ni Lola. Inabot ng matandang ginang ang lalong pumapayat na pisngi ni Shera at hinaplos ito ng may lungkot sa mga mata. Shera, kahit hindi ka na gumaling, ang posisyon ng batang ginang ng pamilya Bustamante ay iyo pa rin. Hanggat buhay si Lola, hindi ko hayaang saktan kanino man. Sa pagsasalita niya, pumatak ang kanyang luhat lumabas siya sa silid. Tinulungan siya ng isang kasambahay. Kasabay nito nakatayo si Evelina sa ilalim ng malambing na ihip ng hangin, maaliwalas at puno ng alindog. Habang nakapatong sa kanyang paanan ng isang kulay dilaw na maletang gansa, ang ilaw mula sa inukit na bakal ng tarangkahan ay tumama sa kanya, nagbibigay ng kakaibang ningning at kahali-halina sa kanyang anyo. Habang humahabang kanyang anino sa lupa. Ang makatira sa lumang bahay ng pamilya Bustamante, isa sa kanyang matagal ng pangarap. Hindi niya inasahan na matutupad ito ng ganito kabilis na halos hindi niya napaghandaan. Nang makitang isang matangkad na figurang papalapit sa garabang daan, mula sa malayo palihim niyang itinagong mapangmataas ng ngiti sa kanyang labi. Sa isang iglap, ang kanyang magandang mukha ay napuno ng kawalan ng magawa't awa. Kailangan niya maging kaawa-awa palagi. Mabilis niyang kinuha kanyang maleta at nagmadaling lumapit. Kuno ay puno ng pag-aalala. Douglas, ayos lang ba si Shera? Huminto si Douglas. Ibinaba ang kanyang tingin at pinagmasdan si Evelina na nagmamadaling lumapit sa kanya. Wala siyang ipinakitang emosyon at bahagyang humihika bilang sagot. Dahil dito, kalahati ng puso ni Evelina ay lumamig.
Iniyuko niyang ulo sa harap nito at mahinang humikbi. Ang kanyang balingkinitang balikat ay marahang nanginginig. Waring puno ng hinanakit. Napakawalang puso nila. Paano nila nagawang gawin yun? Huwag mo nang banggitin to sa harap ni Shera. Malamig ang boses ni Douglas. Alam niyang lahat na nangyari pagkatapos at ang lahat ng sakit na dinanas ni Shera ay hindi maaring isisi kay Evelina. Ngunit sa harap ng halos wala nang buhay na si Shera. Ang masiglang si Evelina ay tila paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng desisyong ginawa niya noon. Biglang nawala kasabikan ni Evelina. Ramdam niyang malamig na pakikitungo ni Douglas sa kanya. Ang kanyang mga daliri na mahigpit na nakakapit sa manggas nito ay biglang tumigas at ang kanyang puso'y napuno ng kaba. Bago siya dumating, sinuri muna niyang balita sa kanyang phone at nakumpirma niyang hindi pa natutunton ang mga kidnapper. Malamang nakatakas ng mga ito patungo sa ilog at karagatan. Kung gano'n ang mga lihim na plano niyang isinagawa ay dapat nang lumubog na rin sa kailaliman at maging isang sekreto magpakailanman. Ngunit kung hindi pa nadidiscovery ang kanyang ginawa, bakit siya ipinatawag ni Douglas? Bakit siya tinrato nito ng ganong kalamig? Sa kabila ng kanyang pagkalito at pangamba, sumunod si Evelina kay Douglas at natili siya sa isang guest room. Medyo iba ito sa pagtratong inasahan niya, ngunit na mapansin niyang silid ni Shera, katabi lamang ng sa kanya, agad na napalitan ng ginhawang kanyang pagkadismaya. Ayusin mo muna ang gamit mo, magpalit ka ng puting kasuotan at pumunta ka sa ikalawang palapag para sa hapunan. Hindi na hinintay ni Douglas na may masabi pa si Evelina upang pigilan siya. Sa malalim na titig, iniwan niya ito tumungo siya sa kabilang silid. Ang kwartong dating kanila ni Shera ay walang buhay at tila ba isang abandonadong lugar. Upang mapabilis ang paggaling ni Shera, maingat na nilagay ng mga katulong ang kanyang wheelchair sa harap ng malaking bintana. Sa hardin sa ibaba, pinuno nila ito ng makukulay na ilaw na nagpapatingkad sa dilim ng gabi ng samot-saring kulay. Habang pinagmamasdan ng payat at tahimik na figura, mahigpit na pinisil ni Douglas ang kanyang kamao. Ilang segundong nagatubili bago dahan-dahang lumapit. Para bang takot siyang muling makita ang kanyang walang buhay na mga mata. Huminto siya sa ligtas na distansya, 1 metro at mahina, ngunit pauso nagsalita. Shera, hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo? Hindi to gumalaw, ngunit alam niyang kapag lumapit siya ng wala pang 1 metro, tsak natatapatan siya nito ng desperadong paglaban. Malinaw na naririnig pa rin ni Shera ang mga sinasabi ng iba, ngunit tila nawala na siya ng gana upang tumugon. O iniisip mo bang mapaparusahan mo ako sa ganitong paraan? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Douglas habang nakatingin sa labas ng bintana. Tulad ni Shera, saka siya mapait na tumawa. Walang saysay dahil hindi kita mahal. Kahit na anong gawin mong pagpapahirap sa sarili mo, isa lang itong nakakatawang palabas para sa akin. Walang puso't walang utang na loob. Sa ilang salita, lubos na naipakita ni Douglas ang tunay na kahulugan na 4 na salitang yun. Matapos magsalita, muli niya pinagmasdan si Shera, naghihintay ng kahit na anong reaksyon. Lumipas ang 1 o 2 minuto nang walang anumang pagbabago, unti-unting napalitan ng pagkadismayang malamig niyang ekspresyon. Saka siya tuluyang lumabas ang silid ng hindi man lang lumilingon. Sa mahabang panahon, nanatiling tahimik si Shera sa kanyang wheelchair. Tangi ang bahagyang panginig ng kanyang mga pilik mata ang nagpakita ng kanyang nararamdaman, ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata, tila isang lumang balon. Tahimik, walang galaw at walang buhay. Ayaw na niyang mabuhay. Oras na ng hapunan, ang kasambahay na nakatalaga upang alagaan si Shera ay tinulak siya papunta sa dining area. Pagpasok pa lang niya, kaagad niyang nakita si Evelina ang nakayakap kay Douglas. Parang isang ibong dumadapo, suotang puting bestidang walang manggas. Ang kanyang mapupulang labi bahagyang nakabuka, naghihintay na pakainin siya ng lalaki na nagpapakita ng isang kaakit-akit na gawi. Nagbagong ekspresyon ng kasambahay at nagpalitan sila ng tingin ng mayordoma. Kapwa walang magawa, wala silang magawa kung hindi ilagay ang upuan ni Shera sa bahagyang malayong bahagi ng mesa. Ngunit para kay Shera, ang malambing at kunwaring kilos ni Evelina sa harap ni Douglas ay mas bagay na tawaging kilos ng isang alagang hayop kaysa isang kasintahan. Gaano nga ba siya kawalang pag-asa noon para ipaglaban ang atensyon ng isang lalaki hindi na niya iniibig at sa taong para bang alaga lamang. Siya lang nakaya niyang baliwalain ng babae, ngunit ang babae mismong lumalapit sa kanya. Douglas, nanonood pa si Shera, hindi magandang ginagawa mo, wika ni Evelina na may lambing. Tumanggi siyang kagati ng strawberry nilapit sa kanyang labit sa halip ay hinawakan ng leeg na lalaki. Sabay ngiti na may kumpiyansa.
Shera, kumain ka na. Parating na si Ara. Baka matakot siya sa itsura mong parang nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Maging ang kasambahay hindi na itagong pagkunot ng noo at mariing pagkagat sa labi bilang tanda ng galit. Ngunit si Shera na natiling walang pakialam. Tahimik na gumamit ng maliit na kutsara upang sumubo ng kanin. Kahit hindi niya malasahan ang anumang pagkain, simula nang siya ay magising, lahat ng kanyang kinakain ay may pait sa panlasa. Nagmadaling kumuha ng pagkain ng kasambahay para sa kanya. Marahang hinawakan ng kanyang kamay bilang senyales at sinabay ang pagkain ng ulam at kanin. Napatitig si Evelina sa eksenang ito, tila hindi makapaniwala, habang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa matinding kasiyahan. Mula sa kanyang mga magulang, nalaman niyang hindi magandang lagay ni Shera. Ngunit hindi niya inasahan na ganito na pala ito kasama. Ang babaeng ito'y isa na lamang inutil na nabubuhay sa pagkain at paghihintay ng kamatayan. Bakit niya pa rin inaangkin ang posisyon bilang may bahay ng pamilya Bustamante? Douglas, tingnan mo, hindi mo lang ako pinapansin ni Shera. Malambing na reklamo ni Evelina na parang labis na inaapi. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, mistulang naghintay ng pag-aalo mula sa lalaki. Hindi na inalis ni Douglas ang kanyang tingin kay Shera mula simula hanggang dulo. Labis niyang nainis na malamig na pagkawalang bahala nito. Hinigpitan niyang pagkakayakap sa bewang ni Evelyn at sumagot na may pagtangkilik. Ayaw kanyang pansinin? Hindi mo ba kayang gumawa ng paraan? Nagliwanag ang mga mata ni Evelyn at kaagad siyang tumugon. Talaga, pero paano kung mainis siya sa akin? Habang nandito ako, walang sino man na magtatangkang saktan ka. Habang nagsasalita ng dahan-dahan, tumayo si Evelina. Lumapit kay Shera na may mapanuksong elegansya at bigla siyang pinalo sa kamay ng may mapanuksong ngiti. Isang matinis na tunog ang pumuno sa silid ng malaglagang kutsara sa mesa. Kasabay ng pagtapon ng pagkain sa paligid. Dahil sa lakas ng hampas, muling nabuksan ang sugat sa likod ng kamay ni Shera. Hindi na kinaya ng kasambahay ang kanyang nakikita, batig niyang nasa panig niyang matandang ginang ng pamilya Bustamante. Kaya lakas loob siyang nagbabala. Yang master, kung hahayaan mo pang babae ito na patuloy na apihin ng young lady, pupunta ako mismo sa matandang ginang upang isumbong ito. Ngunit tumawa lang ng malamig si Douglas. Agad lumapit ang kanyang mga bodyguard. Tinakpan ang bibig ng tanging kasambahay na nagtatanggol kay Shera at walang awang dinala ito palabas. Mula noon kahit sino pang may malasakit kay Shera, wala na naglakas loob na magsalita. Lahat ay yumuko na lamang sa takot. Nasa dulo ng mga daliri ni Evelina ang dugo ni Shera, ngunit kasabay nito ay ang kanyang banayad ng ngiti, tila isang magandang demonyong puno ng kasamaan nang makita niyang nananatiling walang reaksyon si Shera. Dumami ang naiisip niyang panibagong panlilinlang. Biglang sumagi sa kanyang isip ang isang idea, kaya kagad siyang lumapit kay Douglas upang magmakaawa. Napakabastos ng kasambahay kanina. Isa akong panauhin ng pamilya Bustamante, ngunit naglakas loob siyang sigawan ako. Kung makita to ng iba pang mga lingkod, paano pa nila ako igagalang sa hinaharap? Nang marinig ni Douglas ang nakatagong kahulugan sa kanyang sinabi, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Anong gusto mong mangyari? Dahil ang kasambahay binabayaran ng pamilya Bustamante, dapat niya matutunan ng tamang pakikitungo sa mga panauhin. Wika ni Evelina. Habang namamaga ang kanyang kaibangan sa hindi pa niya nararanasang antas, sinulyapan niya ng may pang-uuyam ang mga tagapaglingkod sa paligid at natawa nang umiwas sila sa kanyang tingin. Hindi ako nakakatulog ng maayos kamakailan. Bakit hindi na lang natin ipadala siya sa akin upang bigyan ako ng masahe bago matulog? Sinabi niya ito na parang isang simpleng bagay lamang. Ngunit matapos makitang kanyang mapagmataas at mapang-abusong ugali kanina, alam ng lahat ng masahing ito ay hindi lang basta pisikal na gawain. Ito ay isang pahirap. Sa kabila nito'y tila hindi na unawaan ni Douglas ang nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Muling dumaan ang kanyang matalim na tingin kay Shera at sa gulat ng lahat, sumang-ayon siya. Sige, maliit na bagay lang naman ito. Nagliliwanag sa tuwa si Evelyn at isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Habang papalapit siya upang yakapin ng malambing si Douglas, biglang may humawak sa kanyang pulso. Bahagya siyang kumunot ang noo at nagtaas na tingin sa gulat at nakita niyang dating walang buhay na si Shera. Ngayon ay muling nagbalik ang alab sa kanyang mga mata. Ang kanyang itim at puting mga mata ay nagniningning ng matindi, puno ng kakaibang liwanag. Humampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha kasabay ng isang matinis na tunog. Pak!
Sa likas na galaw na pahawak si Evelina sa kanyang namumulat na mamagang pisngi, doon lang niya napagtanto. Sinampal siya ni Shera sa harap ng lahat. Ikaw! Napako siya sa kinatatayuan, nanginginig sa gulat. Napatras siya, nadulas at bumagsak sa malamig na sahig. Agad namang tumulong kanyang luha na parang isang bumubulwak na ilog. Douglas, ang sakit! Ngunit ang taong kanyang inasahang magtatanggol sa kanya, si Douglas mismo. Hindi man lang siya nilingon, sa halip mabilis nung tumayo at lumapit kay Shera. Sa pinakamabilis na paraan, mariing nakatitig sa kanyang maputlang mukha. Sa pagitan ng kanyang nangangalit na mga ngipin, may mababang tinig na lumabas. Shera, sa wakas tumigil ka na sa pagpapanggap na hangal. Ngunit walang bahid ng emosyon ng mga mata ni Shera nang bumaling to sa kanya. Isang malamig, walang pakialam na tingin. Ang matangkad na figura ni Douglas ay nasasalamin sa kanyang madilim na mga mata. Para lamang itong alikabok na walang silbi. Hindi ka aya-aya sa paningin. Ayos, mukhang maayos ka na, napatawa si Douglas sa sobrang inis. Tinabig niya mga bodyguard na nagtangkang pigilan siya. Saka walang kahirap-hirap na binuhat ni Shera at diretsong dinala sa kanilang kwarto. Sa kanyang likuran na natiling nakahandusay sa sahig si Evelina. Mistulang isang marupok at kaawa-awang babae. Ngunit hindi man lang siya nilingon ng lalaki. Pinagmamasdan ng papalayong mga anino ni na Douglas at Shera. Sa wakas ay naintindihan ni Evelina ang dahilan kung bakit siya dinala dito ay hindi tungkol sa pagmamahal. Ginamit lang siya bilang isang opsyon upang pukawin si Shera. Ang mapanuyang tingin ng mga lingkod sa paligid ay parang mga patalilim na lumati sa kanyang katawan. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi. Nagpipigil ng galit habang dahan-dahang tumayo. Ang agwat sa pagitan ng kanyang inaasahan at ng malupit na realidad ay napakalaki. Parang gusto niya nalang maglaho sa lupa sa sobrang kahihiyan. Hindi niya matanggap. Ano ba ang meron kay Shera na wala siya? Bakit siyang nauwi sa ganitong katawa-tawang sitwasyon? Sa may pintuan ng dining area, nakita niya si Taya na tumatakbo. May dalang takdang aralin. Nasaan si Daddy? Tanong ni Taya, lumapit kay Evelina na may malambing na ngiti. Agad namang kumalma si Evelina. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang malumanay niyang sinabi. Masamang pakiramdam ni Shera. Nandun ang daddy mo para alagaan siya. Biglang ninigas ang matamis na ngiti ni Taya. Kahit na bata pa lamang siya, 5 taong gulang pa lang kitang-kitang matinding galit sa kanyang mga mata. Bumalik na naman ang masamang babaeng yun. Nagkatinginan ng mga lingkod sa isa't isa. Lubhang nabigla sa bigat ng puot na nadarama ng isang batang kasing bata ni Taya sa isang tao. Nakakalungkot naman, mukhang nakalimutan ng daddy mong special na araw na ito. Mahinahon ngunit tusong binulungan ni Evelina upang mas lalong painitin ang galit na bata. Siguro sa ibang araw na lang kayo mag-uusap tungkol dito. Pagkatapos tila walang anumang ipinagpatuloy niya. O baka gusto mong ipahanda ko na lang sa kusinang isang cake at ipadala sa iyong kwarto. Para kay Taya, mga salitang yun ay panlilibak. Palagi siyang sentro ng atensyon sa bahay na to. Tapos bigla niyang nararanasan ng ganito kalupit na pagtrato. Iniisip niya na si Shera ang may kagagawa ng lahat, kaya mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at nagmamadaling nagtungo sa kwarto ng kanyang ama. Pinanood ni Evelyn ang paglayo ng kanyang anak na may madilim na ekspresyon at dahan-dahang sumunod dito. Sa loob ng silid binagsak ni Douglas si Shera. Sa kamat kagad ng pinatungan. Shera, ano ba talagang gusto mo sa pagharap sa gwapong muka ng lalaking napakalapit sa kanya? Labis na siyang napagod. Iniling ang kanyang paningin sa kisame at walang emosyong sinabi. Pakawalan mo ko, Douglas. Dahil lang ako ng kanyang lolang bibigyan siya ng kalayaan, aalis siya kasama si Maverick matapos niyang masaksihan ng kasal ng kanyang tito Eros. Bago yun, gusto lang niyang gugulin ng natitirang panahon ng payapa, yung walang gugulo sa kanyang buhay. Ang malamig na pag-uugali ni Shera ay tila tumusok sa puso ni Douglas. Huminga siya ng malalim, tinitigan ng malamig na mga mata nito at matigas na sinabing, hindi kita pakakawalan. Anong magagawa mo sa akin? Hindi na tulad ng dati ang paglaban ni Shera, wala man lang siya sarkastikong sagot. Tahimik niya itong tinitigan ng ilang saglit at nang matiyak na determinado to, pinikit na lang niya kanyang mga mata at nagkunwaring natutulog. Ipinapakita ang kanyang kawalan ng pakialam sa pamamagitan ng kilos. Ang epekto ng pinagbabawal na gamot ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang dugo, dahilan upang bumagal ang kanyang pag-iisip at mahirapan siyang intindihin ang mga sinasabi ng iba.
Hindi niya maintindihan kung bakit kanina lang kasama pa ni Douglas si Evelina. At ngayon ay siya naman ang ginugulo nito. Ngunit wala na siyang pakialam kaya hindi na rin niya pinilit ng intindihin pa. Sa napakalapit na distansya, tinitigan ni Douglas ang bahagyang nanginginig na pilikmata ni Shera. Ang malambot at banayad na kurba nito ay parang kumakamot sa kanyang puso. Ang babaeng hindi man lang niya nakuha ang kininkat na isang beses. Habang pinagmamasdan nito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pangangati. Hindi niya inaasahan isang araw dahil lang sa simpleng bagay na to, magigising ang kanyang pagnanasa. Sa sandaling hindi niya na mapigilan ang pagnanasa, nahalikan ng maselan at malambot na ninalang sa harapan niya. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Kasabay ng umiiyak na tinig ni Thea. Daddy, hindi mo man lang naalala ang kaarawan ko. Galit na galit ako sa'yo. Sa gulat agad na minulat ni Shera ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang itim at puting mga mata, ang labis na lamig ng tingin ay parang isang palangganang malamig na tubig na agad na nagpawi sa anumang matamis na pagnanasa ni Douglas sa kanya. Napamura si Douglas sa isip niya at nainis na itinukod ang kanyang katawan upang bumangon. Pagkatapos walang gana niyang sinabi kay Thea, Sige, kasalanan ni Daddy. Anong regalong gusto mo? Sabihin mo lang sa yaya at bibilihin niya para sa'yo. Bilang panganay na anak na babae ng pamilya Bustamante, hindi kailanman nagkulang si Thea sa mga regalo. Lahat ng layo ay tinatanggap nito. Dahil dito sa halip na makapagpalubag-loob ay lalo pang nagalit ang bata. Halos kasabay na pagtatapos ng mga salita ni Douglas. Biglang sumunod si Thea kay Shera na may matigas na mukha. Puno ng matinding galit na hindi akma sa kanyang murang edad dahil para sa kanya, ang babaeng ito ang may kasalanan ng lahat ng kanyang paghihirap. Wala siyang pakialam kung sino man ito, kung ito man ang kanyang ina o hindi. Napatingin si Shera sa bata ng may gulat. Sa sandaling yon, ang paraan ng paglapit ni Thea habang nakatagong kanyang kanang kamay ay kaparehong-kapareho ng kilos ng lalaki may matang parang daga sa kanyang bangungot. Nanindig ang kanyang balahibo. Matingkad pa rin sa kanyang alaalang nakakatakot na tagpo. Ang manyakis na lalaking yon, may nakatagong sinturon sa kanyang kamay, papalapit sa kanya, na may malistyosong ngiti at bigla na lamang siyang hinataw ng malakas. Ang matinding sakit na kanyang naranasan noon ay muling bumalik sa kanyang alaala. Ginigising ang kanyang pinakamalalim na takot. Dahil sa matinding takot at trauma, hindi niya alam kung anong hawak ni Thea. Ang alam lang niya ay para siyang isang sugatang ibon, isang porcupine na muntik ng malaga sa isang trahedya at ngayon, ang kanyang katawan ay likas na naglabas na matutulis sa tinik bilang panlaban sa lahat ng bagay sa kanyang paligid. Na mapagtanto ni Shera na hindi nakatali ang kanyang mga kamay, otomatiko niyang inabot ang braso ni Thea at mahigpit na hinawakan nito. Nanginginig ang kanyang boses sa takot habang nagtanong. Anong hawak mo sa kamay mo? Daddy! Nagpanik si Thea, pilit niyang hinilang kanyang maliit na katawan paatras. Ayaw niya ipakita kay Shera ang bagay na hawak niya. Lalong naging balisa si Shera. Hindi niya binitawan si Thea, nakatitig siya sa kamay nito na maaring may dalang panganib. Biglang may kumislap na malamig na liwanag mula sa likuran ng bata. Thea, ipakita mo kay Daddy ang kanang kamay mo. Napansin ni Douglas ang kakaibang ikinikilos ni Shera. Hindi niya gustong bumalik ito sa pagiging parang bangkay na walang emosyon. Kaya kaagad niyang inutusan ng bata. Sumunod ka, hindi ka niya sasaktan. Hindi inaasahan na Thea na papaboran nito ni Douglas. Nanikip ang kanyang lalamunan sa hinanakit at mas lalo pang itinago ang kanyang maliit na kamay sa likod. Ngunit kung gaano siya pilit na itinago, ganon din naman lumakas ang kutob ni Shera na may kakaibang hawak ang bata. Kailangan makita niya kung anong hawak ni Thea upang siya'y mapanatag. Sa pagitan ng paghihilahan at paglaban, biglang tumigas ang galit na ekspresyon sa mukha ni Thea. Unti-unting nilabas ng batang kamay na kanina pa niya pinipilit itago. At doon napatunayan ni Shera na hindi siya nagkamali sa kanyang pangamba. Sa loob ng maliliit at mapuputing daliri ni Thea, mahigpit niyang hawak ang isang dugoang pilak ng tinidor. Matapos ang isang saglit na pagkabigla, biglang pumainlang lang ay isang nakakayanig na sigaw. Napatras si Shera na parang binuhusan ng malamig na tubig. Agad niyang binitawan si Thea, tinakpan ang kanyang bibig at gumapang papunta sa pinakaloob na bahagi ng higaan. Nanginginig ang kanyang katawan, waring isang takot na hayop na sumiksik sa sulok. Dugo at matatala sa sandata, dalawang bagay na hindi niya kailanman gustong makita. Masakit yung nakaukit sa kanyang isipan sa pinakamalupit na paraan. Tinanggalan siya ng lakas para kahit man lang magmakaawa. Hindi inaasahan ni Douglas na hantong sa ganito ang lahat.
Sa isang iglap, hindi niya na naisip kung anong pakay ni Thea sa pagtatago ng tinidor. Hinawakan niyang kamay ng bata at tinignan ito. Sa dulo ng tinidor ay may sugat na naghiwa sa daliri ni Thea. Bagaman duguan at mukhang nakakatakot, hindi naman ito malalim. Samantalang dumating si Evelina. Ngunit huli na siya. Sa labas pa lang ng pinto narinig niya ng malakas na iyak ng kanyang anak. Agad siyang kinabahan at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa simula gusto lang ni Evelina na sirain ni Thea ang relasyon ni Douglas at Shera. Ngunit nang makita niya mag-isa si Thea, umiiyak at tumutulong dugo mula sa maputit malambot nitong kamay. Agad na nanlabong kanyang paningin dahil sa luha. Mabilis siyang lumapit at mahigpit na niyakap ang anak. Nanghina kanyang tuhod at napaluhod siya sa harap ni Shera. Walang pag-aalinlangang sumigaw. Shera, nagkamali ako kanina. Lumuluhod na ako sa harap mo. Ayos na ba? Kung may gusto kang sabihin sa akin mo nalang sabihin. Paano mo nagagawang maging ganito kalupit kay Thea? Karapat dapat ka bang tawaging tao? Ngunit si Shera na natiling nakasiksik sa sulok. Nakatitig sa kanyang mga dalirit parang lumulutang ang kanyang kaluluwa sa ibang mundo. Dahil dito iniisip ni Evelina na nagpapanggap lang ito bilang kawawa. Mahigpit niyang niyakap ang anak na halos mawala na ng lakas sa kakaiyak at pilit niyang pinapaluhod to kay Shera. Magsisi ka na. Kung hindi lang siyang magdurusa, kung hindi pati ng ama mo sa pamilyang ito, baka mapatapon ka ng kung saan. Napuno ng hikbi si Thea ang kwarto. Hindi na niya nakayanan ng paulit-ulit na pamimilit ng kanyang ina. Nanghinang kanyang mga binti at tuluyan na paluhod sa harapan ni Shera. Evelina, ano kabaliwan to? Sa kritikal na sandali, mabilis na kumilos si Douglas upang wakasan ang kaguluhan. Hinila niya si Evelina pataas gamit ang isang kamay at sa malamig na tinig sinabing, lumabas ka. Hindi itong lugar na dapat mong pasukin. Hindi ito lugar na dapat kong pasukin. Nanginig ang boses ni Evelina habang tumutulong kanyang mga luha. Ang matinding sakit sa kanyang puso ay parang isang patalim na unti-unting lumalago sa kanya. Pinagmasdan niya si Douglas ng diretso sa mata at isa-isang binigkas ang kanyang mga salita. Mahal mo ko, hindi ba? Kung ganun, bakit hindi ako pwedeng pumasok dito?